you support the passage of the SOGI Equality Bill that has been pending in Congress for the last few years? I mean, hindi siya mapasa-pasa to third reading. How about you, ma'am? Maybe know your thoughts about the SOGI Equality Bill, and do you support this bill na at tagal nang nakapending sa Congress? Okay. Yes, thank you, Sir Dempsey. Nandoon kanina sa ating mensahe, no, yung pag-review natin sa mga batas na pending at sinabi namin ano doon ang right na for support. At tatlo ang nabanggit natin. Unang-una ang pag-amyenda sa Safe Spaces Act, ang Civil Union Act ni Senator Robin Padilla, and ang pending na bill o batas na mula kay, anong pangalan nung, sorry, nalimutan ko. Hindi, tatlo yun eh. Yes, Anti-Discrimination Act. So ito yung mga nakita namin per legal review namin na handang-handa na siya and right na siya para suportahan at ipasa. Question for the from the CLTV. Actually, from the CLTV, you mentioned po kanina the importance of education policy of high class. Ano po yung programa na susunod po na well, unfortunately, ma'am, wala kaming pangarap lang po yun. Pangarap yun, ma'am, para sa Office of the Vice President na madagdagan yung proyekto namin para mabigyan ng oportunidad yung mga members ng LGBTQIA+ community. Gaano po ba kayo importante na well, mahalaga yun, ma'am, para sa lahat. Pero karamihan kasi usually ng ating mga LGBTQIA+ youth ay sila din kasi yung merong entrepreneurial spirit, no? So, lagi, sila din yung parang inaasahan ng mga magulang na maging breadwinner. And so, therefore, hindi sila nakakapagtapos ng pag-aaral, or marami din sa kanila ang nagiging working students, no, para suportahan yung kanilang pamilya. So, ang nangyayari, sila yung nauuna sa mga magkakapatid na inaasahan na mag-contribute sa family income, and nawawalan sila ng oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Okay. Let's move on to the next topic po, ma'am. Dempsey, hi, ma'am. About the ICC lang. Of course, there's a pending interim release request from the lawyers of the former president. The Office of the Prosecutor of ICC opposed, filed their opposition to the interim release bill, and they cited, among others, you saying na may power pa rin na that Duterte and his family continue to hold positions of power, starting with his daughter, Vice President Sara Duterte. And they said, one of the reasons they cited was that you're the Vice President and that you're a reserve colonel in the army with strong links to the police and military. Maybe know what that particular reason by the Office of the Prosecutor of the ICC opposing your family. Okay. So hindi ko naman nabasa, no, pero I will rely on your quote, no. Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs, but yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Kasi what they're saying is that yung kind of influence that you have now is could risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses, particularly sa influence daw ng iyong father, considering na meron daw siyang associates, including his very own family, na may influences pa rin dito sa Pilipinas that could potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila.
Ayun po yung sinasabi, not party release. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically kung totoo man 'yan, ibig sabihin meron pa rin akong authority and power ngayon. To ano daw 'yon? To about witnesses? About the witnesses, I mean particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa politically speaking, including you and... Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun kasi, Ma'am, follow up lang po kay Des. We understand kasi ang daming reason cited by the prosecution actually, pero ang hirap na isa-isa yung hindi mo pa nababasa. Pero, being the daughter ng Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course, expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinabi ng mga reasons, sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na pinili po ninyo kung sa siya supposedly pinakontra nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reason cited. well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, it doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a daughter. As a daughter, anong nararamdaman ko? On the position. Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Ma'am, gusto mo sinabi niyo, sorry. Pwede pa rin daw niya ma-threaten o mamagpili. Do you think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag grinant siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya nyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry, but I do not understand why the prosecution would oppose
the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions on the topic. Aiza Domingo. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo dun sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man or magagrant yung interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para harapin yung kaso na hindi siya haharap? Likely, ma'am, hindi ko rin binasa, hindi ko din binasa ang, kasi trabaho ng mga abogado yan, ng ICC lawyers, no? So hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-garantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Rayo. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for PRRD? Handa po ba yung pamilya nyo at sa PRRD kung sakaling mag-station dito? Actually, kami, mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya ang nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan ang lawyer. Handa po ba kayo makikover? Handa rin ba si PRRD? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So,
parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Yung interim release, last posting bill yan sa atin dito sa Pilipinas. Is it same as that? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond, and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, bansa na parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko magsinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on. Let's do something. For the countries, kung ilan yung pinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, ma-clear siya. Clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So clear yon. From these past few months, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? May sinabi pa siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center po. Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Move on to the next topic. Red, Mendoza. Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, ngayon po, of course, nakaroon tayo ng issues sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakatrap yung mga OFWs natin. Yung Marcos government parang banjing lang, parang hindi nila pinapakardaman yung mga OFWs na sumuligas. What's your take po sa nangyayari sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to, we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karating bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng ibang mga bansa ngayon, parang palikasin yung kanilang mga citizens abroad sa, of course, nangyayari gulo. I know merong ceasefire ngayon, may truce ngayon, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinupokus ito sa Pilipinas, politika, personal na away. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin yung kapakanan ng mga OFWs natin at yung kapakanan din ng ating mga consumers na nagtataas yung presyo ng gas ng oil.
Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes. At tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng gera ng Geraldo? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan, kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nga, nakita natin atake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nagwo-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Cannon Fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have. At the moment, darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandiyan na yung giyera, lalo kang mawawalan ng pera, lalo ka mawawalan ng power. Kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday po, the palace communications with your Secretary, Fidel Castro, quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks po on the results or the kind of results. What is your response on that allegation that your family is siding with pro-China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy.
huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampe sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin eh. Ayaw ko magsalita noon kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? We move on to the last two topics. Ma'am, may mga pumupuna po sa nagkakaroon po sa Australia. Yung kamulang kanya kasi isipan sa mo or para sa So once and for all, is the office still functioning? Kayo po ba as Vice President ay nakakatawa ako pag-ibigin you are on personal travel? Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. And so, yes, nagpapasalamat kami sa Filipino community ng Australia and nagpapasalamat kami sa Australian Police sa kanilang pagtulong-tulong para mabuo yung Free Duterte Now rally doon sa Melbourne.
Alam mo, ma'am, nakakaroon ng speculation. May yung mga bansang pinupuntahan mo, ito po ba yung dalawang bansa? Australia at Malaysia. Kung hindi sila bobo, maiintindihan nila yung ginagawa ko eh. Bobo kasi sila eh, kaya hindi nila naiintindihan. Umupo sila. Tingnan nila. Hindi ko sasabihin kung ano yung ginagawa. I don't like talking about how I think and what I think. So, kung meron silang gusto basahin doon, good luck. Okay, we move on to other matters. Last 3 questions. Sure. Good morning. I'd like to ask your comment po, since President Bongbong Marcos says this ongoing drug campaign is bloodless compared to that of your father's administration. To quote him, sabi niya, despite the fact that we don't kill people that are just suspected of having anything to do with drugs, in this na gano'n na ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. What is your reaction? Well, it remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term, kung successful siya o hindi. Last 2 questions. Jen. Comments lang din po sa sinabi ni PBBM. Yesterday po kasi kasama po siya dun sa mga na-seize na floating shabu and tiniyak niyo po na hindi na makakalabas ulit yun sa market, and kanina rin nasa event siya kung saan minister ko mga comments on that. Hindi ko alam, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustration lang. Frustrated sa ginagawa ng administration. Kasi hindi ito yung maganda sa papel, maganda sa picture, hindi ganun eh. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda yung buhay ng bawat Pilipino. Are you attending the SWANA? Of course not. Bakit ako